Magandang araw mga kabisnes. At ito naman po tayo at ako po ay magluluto pa rin syempre ng amin pong pang lunch. Ito po ay ang dilis. At ito na nga po at akin pong start na pinagtatanggalan ito ng ulo. Kasi pag nagluluto po ako ng dilis, tinatanggal ko po talaga ang ulo nito. Dahil po sa masyado pong matinik siya pag kinakain. At saka para po sa mga may uric acid ay bawal po kumain ng ulo ng dilis. At ito nga po, tinisa-isa ko siyang tanggalan ng ulo, medyo mainip po itong tanggalin. Sa kadahilan ng wala pong dumadating na tubig sa amin ngayon, ay ito po ganito, tipid po ako ngayon sa paggamit ng tubig, kaya po yan ay hindi po nakalagay sa pinakang lababo namin. Ito na po ang dilis pag nawala na po siya ng ulo. Hinugasan ko po uli at may mga dugo-dugo pa. At ito na nga po ang mustasa. Akin pong inisa-isa yan para sigurado ko pong mahugasan sila ng maayos. Matanggal ko po yung mga lupa-lupa at baka po meron ding nakatagong mga alaga. At ito na nga po, pinili ko po yung mga malalapad na dahon. At inilagay ko na po yung mga dilis para po mamaya pag akin na pong lulutuin, igaganga ko po muna sa suka, ay maluto na po siya. Alam nyo po bang hindi po pala sana dapat ganyan ang luto niyan? Kasi ang balak po sana paluto ng aking asawa dyan, yung yung mustasa po at saka talong ay akin pong gagataan at lalagyan ko po ng crabs. Dahil po may tira pa kami kahapon. At ang dilis daw po ay aking ipeperito. Kaso ayan po ang aking nagawa. Akin pong ginataan at binalot ko yung dilis sa gata. Ay sabi niya ay mali po ang pagkakagawa. Kaya sabi ko ay babayaan mo na at naluto na, nakain na nga. At least mamaya ay kasag pa tayo na pwedeng paglutuan ng iba bukas. At ito na nga po, inilagay ko na po yung talong. At ito na nga po ang itsura niya pagka kumukulo na po siya. Perfect pa rin naman po ang luto kahit naman po mali ang aking pong lutong ginawa. Hindi naman po niya kasi sinabi na ganun po pala ang style ng luto ang gusto niyang ipaluto sa akin. Basta ipinatong niya lang po sa lababo yung akin pong lulutuin ay akin na pong inumpisahan. At ito na nga po, nilagay ko naman po ang purong gata. Hihintayin ko lang po siya ng kumulong-kumulo at hanggang sa maluto yung gata at akin na pong aahunin. Ito nga po at medyo matagal nito ay habang ako po ay nagluluto dyan, ay ako po naman naglalaba. Dahil nga po sa mahina po ang dating ng tubig sa amin, ay hindi po pwede ako mag-ipon ng maraming labahan. Dahil may mga pasok po ang bata, ay may ipunan po ako, baka bukas-bukas, ay wala na pong maisuot na uniform ang aking mga anak. At ito na nga po, habang ako yung nagpapaikot po ng tubig, ng damit sa aming washing machine, ay hinihintay ko pong maluto na itong aming uulamin. At ito na nga po, luto na po ang aming ulam for lunch. At akin na pong lalagay ito sa plato at akin na pong kakainin dito si Mika para pagdating ng kanyang Kuya Chris ay yun siya naman po ang pakakainin ko. Kasi sa tanghali po talaga sinusubukan ko po yung dalawang bata para hindi po mag-amos, para po pagpasok ay hindi po amoy ulam. Ay si Chris naman po hindi ko po binabasa pagka galing school. At dahil po sa mahina nga po ang resistensya ng batang iyon, ay bawal po siyang mabasa pagka galing sa school. At ito na nga po ang kanilang pagkain. Madlang people, mabuhay. Mini miss you. Mini miss you. Ayusin gusto. Hello, madlang people, mabuhay. Mini miss you. Mini miss you. Hello, madlang people, mabuhay. Mini
miss you. Mini miss